Binalian ng biyenan ang lahat ng pagkain para sa pista, 50,000 ang nawala sa ref. Isang gabi ng bisperas ng bagong taon, nakita kong walang laman ang hapagkainan. Nasaan ang pagkain? Tanong ng lahat. Sumagot ako ng isang pangungusap na nagpaputi ng mukha ng bawat isa. Bago magpasko, namili ako ng pagkain na nagkakahalaga ng 50,000. Nang umuwi ako, wala na ang lahat. Ginamit ng aking biyenan ang sarili niyang susi para dalhin ang lahat ng pagkain sa bahay ni Kuya Nonoy, ang bunsong anak. Sa gabi ng bisperas ng bagong taon, sinimulan niyang imbita ang buong pamilya para kumain sa aming bahay. Ngumiti ako ng mapait at sumagot ng isang pangungusap na nagpaputi ng mukha ng lahat. Ang init ng panahon sa Maynila noong mga araw bago ang bagong taon ay parang nagdadagdag ng pagmamadali sa buhay ng bawat isa. Ika, 26 na ng Disyembre noon. Nagmamaneho ako ng aking motorsiklo sa kalye ng EDSA. Hinahabol ko ang daan sa gitna ng makapal na trapiko. Sa puso ko, sabik na sabik akong makauwi sa aming mainit na apartment. Isang taon na akong nagtatrabaho ng walang tigil, nagtatrabaho ng overtime hanggang hating gabi. Ngayon ang oras na hahayaan ko ang aking sarili na magpahinga at maghanda para sa isang maayos na pagdiriwang ng bagong taon. Pagpasok sa bahay, agad kong hinubad ang aking makapal na jacket, kinuskos ang aking mga kamay na malamig at tiningnan ang buong bahay na malinis at maayos. Diretso ako sa kusina, ngumingiti. Inaalala ang malaking double door na ref na puno ko kahapon. Ito ang aking pagmamalaki. Naalala ko ang nakaraang bagong taon na puno ng kakulangan ngayong taon. Nagpasya akong mag-grand, gamitin ang lahat ng aking year-end bonus para bumili ng premium na pagkain na nagkakahalaga ng eksakto 50,000. Gusto kong bayaran ang aming mga sarili pagkatapos ng isang taon na labis na paghihirap. 5 kilo ng imported na Australian beef na maliwanag ang kulay, mga tray ng mahal na seafood alimango at alimasag na piling-pili. Pumunta pa ako sa tukoy na tindahan sa Quiapo para mag-order ng pinakamainam na karne at lechon. At higit sa lahat, ang maliit na kasiyahan ko lamang, isang malaking kahon ng imported na cherries na nagkakahalaga ng 5,000. Mahilig talaga akong kumain ng cherries, ngunit kadalasan hindi ko ito binibili ng marami. Ngayon, nagpasya akong wastong gantimpalaan ang aking sarili. Humawi-hawi ako ng isang pamilyar na kanta habang hinawakan ko ang hawakan ng ref at hinila ito nang malakas lumabas ang isang agos ng malamig na hangin. Ngunit sa sandaling iyon, nawala ang ngiti sa aking labi. Natigilan ang buong katawan ko. Kumikidlat ang aking mga mata, inisip kong nahilo ako sa pagod na pagmamaneho. Ngunit hindi ang katotohanan sa harap ko ay napakalinaw. Walang laman ang ref, walang ni isang bakas ng pagkain na maingat kong iniayos kagabi. Ang refrigerator compartment na puno ng mga tray ng karne at mga premium na pagkain para sa bagong taon ay nawalan ng laman at natira lamang ang ilang bote ng tubig at isang lanta na sibuyas na nakarolyo sa sulok. Bukas ko ng malakas ang freezer compartment, blanco rin ito, nawala ng ganap ang mga mamahaling seafood. Tumibog ang aking puso sa dibdib. Tumakbo ako patungo sa istante para hanapin ang kahon ng cherries na nagkakahalaga ng 5,000. Wala. Kahit isang butil ay wala na, kahit ang karton na kahon ay nawala na. Isang kakilig ang dumaan sa aking gulugod, may magnanakaw kaya? Agad kong tinawid ang mga pintuan. Ang pangunahing pinto ay may doble pang lock. Ang fingerprint lock ay walang tanda ng pagsirang. Ang aming tahanan ay gumagamit ng electronic lock na may backup na mekanikal na lock. Ang sinumang may tamang susi ay maaaring makapasok ng maayos nang walang bakas. Ang mga bintana ng balkonahe ay sarado rin mula umaga. Lahat ng mga bagay na may halaga sa sala, TV, computer, pera sa drawer, narito pa rin. Anong uri ng magnanakaw ang pumasok sa isang apartment sa ika-15 palapag para linisin lamang ang ref? Nakatayo ako sa gitna ng kusina. Hawak ang aking ulo sa magkabilang kamay, sinusubukang alalahanin kung nagkamali ako. Maliwanag sa isip ko ang kahapon, pinawisan ako habang iniangat ko ang bawat bag ng pagkain mula sa supermarket. Malinaw na inilagay ko ang bawat bagay sa tamang lugar ng may sariling kamay.
Ang malaking pagkawala at kahungkagan na ito ay nagpapahina ng aking dibdib, isang pakiramdam ng malalim na lungkot ang bumaha sa akin. Mayroon lang isang taong may hawak ng backup na susi bukod sa amin ng asawa ko. Inilabas ko ang aking telepono, nanginginig ang mga daliri habang tinatawagan si Roel. Pagkatapos ng ilang ring, may sumasagot. Maingay ang paligid ng aking asawa. Si Roel ang nagsalita muna. Parang nagmamadali. Tinanong niya kung nakauwi na ba ako. Huminga ako ng malalim. Pinigilan ang galit na kumukulo at diretso sa punto. Sinabi ko kay Roel na nawala lahat ng pagkain para sa bagong taon mula sa ref at tinanong ko siya kung umuwi siya para magdala ng mga bagay. Biglang natahimik ang kabilang dulo, ang katahimikan ay tumagal ng sapat na marinig ko ang bigat ng kanyang paghinga. Sinabi sa akin ng aking instinto bilang isang asawa na alam ni Roel kung ano ang nangyayari. Hinilingan ko siyang sabihin ang katotohanan. Nag-ubo si Roel, pinababa ang kanyang boses at nag-alinlangan. Sinabi niya na dumaan ang nanay niya, si Aling Nena, sa hapon. Ginamit ng nanay ang backup na mechanical na susi at kumuha ng kaunting pagkain. Nanlabo ang aking mga kamay. Kaunting pagkain? Nagalit ako, nagtanong sa kanya kung kumuha ng kaunting bagay ang kanyang ina o nilinis na lahat hanggang walang natira kahit isang dahon. 50,000 ng aking pawis at dugo. Saan dinala ito ni Aling Nena? Nagbuntong hininga si Roel at nagsimulang magbuhos ng mga paliwanag na narinig ko na nangsawa sa loob ng 3 taon bilang manugang. Sinabi niyang dinala ng nanay ang pagkain sa bahay ni Kuya Nonoy. Sinabi ng nanay na mas malaki ang ref doon, mas mahusay ang pag-iingat ng pagkain. Bukod pa rito, si Mang Nonoy at Nena ay kamakailan lang nagkaroon ng bagong sanggol, ang apo na lalaki ng nanay, at mahilig umano ito sa seafood kaya dinala doon para palakasin ang sanggol. Sinabi ng nanay na balang mismong araw ng bagong taon, magsasama-samang mag-aalay ang buong pamilya roon, ang pagkain ay pareho lang kung saan man nakalagay ito. Ang mga salita ni Roel ay parang hindi nakikitang mga tabak na pumutol sa aking dibdib. Mahigpit kong hinawakan ang telepono, nanginginig ang boses ko sa galit. Tinanong ko si Roel kung hindi ba niya ito nakikitang nakakatawa. Ang aming ref ay 6 litro, hindi ba ito sapat? Kailangan bang lumaking pumunta ang kanyang mga magulang sa bahay ng kanilang panganay para ilipat ang lahat para sa kanilang paboritong anak? Nagsimulang tumaas ang boses ni Roel, pinapayuhan akong huwag mag-init ng ulo. Sinabi niya na iisa lang sila ng pamilya, para ba itong makipagdebate sa napakaliit na bagay. Matanda na ang nanay, mabuting intensyon lamang ang nasa kanya. Pinilit niya akong pagtimik at sabihin na babayaran niya ako ng ibang kahon ng prutas pagkatapos. Iisa lang sila ng pamilya, lagit-lagi na naman ang refrain na iyon. Naging mapait ang aking pagkilala sa kahulugan ng pamilya ni Aling Nena at ng asawa ko. Palagi akong isang tagalabas na nagdadala ng pera para paglingkuran ang kanilang dugo. Hindi na ako nagsalita pa, malamig na binaba ang tawag. Mga 8:00 ng gabi, pinuksa ni Roel ang pinto at pumasok sa bahay. Nakikita sa kanyang mukha ang pag-aalala at kahihiyan. Hawak niya ang isang plastic bag, sa loob ay ilang kulubot na cherries na maliit at maiim ang tangkay. Inilapag niya ang bag sa hapagkainan, ngumiti ng pakiusap at hinimok akong kumain ng prutas na binili niya sa may kanto. Nakaupo ako nang nakakrus ang mga braso sa sofa, malamig ang tingin ko sa murang plastic bag na iyon. Nagkakahalaga marahil ng wala pang E100. Ganoon kaliit ang kabayaran ni Roel para sa asawa niya. Tumayo ako, pumunta sa hapagkainan at itinabi ang bag ng prutas. Tumingin ako diretso sa mga mata ni Roel at sinimulan kong ibalik ang bawat pahina ng aking katangahang pagtitimpi sa loob ng 3 taon. Ipinaalala ko sa kanya ang robot vacuum na nagkakahalaga ng 6,000 na binili ko para tulungan kaming pareho sa bahay. Bisita si Aling Nena, nagreklamo ng sakit sa likod mula sa paglalaba ng sahig. Kinabukasan, nandoon na ang robot vacuum sa bahay ni Kuya Nonoy, habang nagtatrabaho pa rin ako gamit ang tradisyonal na mop.
Ipinaalala ko rin ang pirasong tela ng barong na binili ko para sa aking sariling nanay. Nakita ito ni Aling Nena, pinuri, at tahimik na kinuha para ipagawa ng damit para kay Ate Nena para sa kasalan ng kaibigan nang walang kahit isang salita ng hiya. Ang pinakamataas ay ang premium na health check-up card sa isang internasyonal na ospital na naayos ko sa pamamagitan ng kakilala para sa aking biyenang magulang. Ang resulta ibinigay ng dalawang matanda kay Mang Nonoy at Ate Nena para sa prenatal check-up nila. Nang mga tuwiran naman ang biyenan ko, matanda na kami, ayaw naming malaman ang masamang balita. Sa lahat ng pagkakataon na iyon, yumakap sa akin si Roel, ibulong ang mga matamis na salita, hinilingan akong magpatawad para sa kapakanan ng pamilya. Ngunit ang aking pagtitimpi ay nagbigay lamang ng bagong pagkakataon sa walang katapusang kasakiman ng biyenan ko. Ngayon, ginamit niya ang susi para pumasok sa aming bahay at walang pagsang-ayon na kinuha ang aming mga pag-aari. Hindi na ito pagtatangi, ito ay lantarang pang-aabuso. Malinaw akong nagdeklara kay Roel, tapos na ang aking pasensya. Pinakasalan ko siya para magtayo ng tahanan, hindi para maging automated ATM machine na nagpopondo sa pagpapaunlad ng kanyang kapatid. Hindi rin ako manyika para kontrolin ng kanyang nanay kung kailan niya gusto. Pumula ang mukha ni Roel at tinitigan ako, sinabihan akong nagsasalita ng walang respeto, hindi kilala ang tamang asal. Sinabi niyang kinuha lang ng nanay ang pagkain, hindi mga alahas o titulo ng bahay para saan ang gulo. Hindi na ako nais makipagtalo sa taong ayaw umintindi. Pumunta ako sa kwarto, kinuha ang aking bag, suot muli ang jacket at lumabas ng mabilis. Nagtawag si Roel sa aking likuran, tanong kung saan ako papunta ngayon. Hindi ako lumingon, sagot ko. Kakain ako ng hapunan. Ang lumamig na pagkain sa mesa, ikaw na ang bahala. Pumasara ang pinto. Naglakad ako kasunod ng maliit na kalye malapit sa aming kondo. Malakas ang hangin, malamig sa pagitan ng mga gusali ng Maynila sa gabi. Ngunit hindi ito maihahambing sa lamig sa aking puso ngayon. Ang amoy ng kamangyan mula sa mga tahanan na nagdadaos ng kanilang pag-aalay bago ang bagong taon. Ang halimuyak ng mga bulaklak sa mga cart ng mga nagbebenta sa kalye, lahat ng ito ay nagpapalalim ng kahulugan ng kapistahan sa paligid ko. Dapat ngayon, masaya akong kasama ang aking asawa sa pagpaplano ng menu para sa aming handaan sa bisperas. Nang bagong taon, hindi gumagala sa labas na gutom at may pusong basag. Pumunta ako sa isang pamilyar na karinderya, nag-order ng isang mangkok ng maisabaw. Ang init mula sa mangkok ay umakyat at nagpainit sa aking mga mata. Habang kumakain, pinag-isipan ko ng mabuti ang aming kasal, hindi na ako maaaring sumuko. Ang pagsuko ngayon ay katumbas ng pagpapaubaya ng aking kinabukasan at pag-aari sa kanyang pamilya. Pagkatapos kumain, naglakad pa ako at bumalik sa hapon nang mag-aalas 10 na. Nakaupo si Roel sa sofa, nakukulubot ang kanyang braso, ang hapagkainan ay may putahe pang hindi nahipo. Nang makita niya akong pumasok, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kaunting pag-asa na hihilingin ko ng tawad. Ngunit nagkamali siya. Tumayo ako ng tuwid sa harap niya at malinaw na nagdeklara ng aking desisyon. Sinabi ko na, mula sa sandaling iyon, hahawakan ko ang lahat ng gawain sa bahay na iyon, ang pamimili, ang gastusin, ang paglilinis, ang dalawang pamilya. Siya ang aayos at haharapin. Ang aking sahod ay itatago ko para sa aking sarili. Kung ang pamilya niya ang pinakamahalagang bagay, gamitin niya ang kanyang sariling pera para alagaan sila. Hindi na ako lalahok. Biglang tumayo si Roel na parang naipilit na spring, namumula ang mukha. Itinuturo niya ang kanyang daliri sa aking mukha. Sinasabi ko raw na inaalis ko ang aking responsibilidad bilang asawa at manugang. Ngumiti akong mapait, ang responsibilidad ay dapat may kasamang respeto. Kapag natutunan ng kanya at ng kanyang pamilya ang respeto sa akin, saka tayo muling mag-usap. Hindi mapigilan si Roel sa kanyang galit, lumabas siya ng isang pack ng sigarilyo at nag-ilaw nang nandoon sa sala. Simula ng kasal, may mahigpit kaming patakaran na huwag manigarilyo sa loob ng bahay.
Ang mapangahas na kilos na ito ni Roel ay opisyal na deklarasyon ng digmaan. Ang malamig na digmaan sa pagitan namin ay nagsimula sa gabing iyon. Sa mga susunod na araw, ang aming apartment ay naging isang boarding house, 2 estrangherong nagsasama sa iisang bubong. Mahigpit kong sinunod ang aking sariling patakaran. Umaga, nagbibihis ng maayos, dala ang bag, sa trabaho, tanghaling tapat, kumakain kasama ng mga katrabaho. Hapon pagkatapos ng trabaho, pumupunta sa bahay ng aking mga magulang para kumain at tumulong sa paghahanda ng kapistahan at umuuwi lamang sa gabi. Pabayaan ko ang kusina kay Roel, wala ang kamay ng isang babae. Sa loob lamang ng 3 araw, ang bahay ay nagsimulang maging magulo. Ang maruruming damit ay nakatambak sa washing machine. Ang sahig ay puno ng alikabok na walang nagwawalis. Ang lahat ng ito ay kaibahan sa makulay na kapistahan sa mga kalye. Si Roel ay mahina sa pagluluto sa loob ng maraming taon. Ang asawa niya ang nag-aalaga sa kanya sa bawat kainan at tulog. Ngayon, biglang kailangan niyang umasa sa sarili. Bawat gabi na uwi ko, may lata ng sardinas at noodles sa mesa ng kusina. Minsan, isang kahon ng pagkain na binili sa labas, tuyo at malamig na. Ang amoy ng sunog na mantika mula sa mga burnt na itlog ay nakadikit sa mga kurtina. Sa pagtingin ko, sa lumaputla at pagod na mukha ni Roel, may bahagi ng aking puso na nagsimulang mahabag. Aling babae ang hindi magmahal sa asawa? Ilang gabi na itinanghal niyang umubo siya dahil sa sobrang mainit na pagkain halos lumakad na ako para gumawa ng lemonade at pulot para sa kanya. Ngunit ang aking isip ay humintong agad. Kilala ko ang katangian ni Roel, kung maging malambot ako kahit sa isang hakbang, iaakala niya itong kasunduan at sa susunod na taon, malamang na mawawala pa ang mas maraming bagay sa aming ref. Kailangan ko pang mag-itim ng loob na gawin ang papel ng masama para gisingin ang lalaking natutulog pa rin sa kanyang mga maling paniniwala. Sa 28 ng Disyembre, muling nalalapit ang bisperas ng bagong taon. Noong nakaraang mga taon sa oras na ito, ang aming tahanan ay punong-puno na ng amoy ng kamamasa, pang mga pagkain, mga dekorasyon at singsing na ilaw. Ngayong taon, ang sala ay walang laman at malamig. Nagsimulang lumakad pabalik-balik si Roel, nakakamot ng ulo. Ang kanyang pagmamataas ay hindi makakatulong sa kanya na lumikha ng isang handaan para sa pista. Ang totoo, ito ang simula pa lamang ng bangungot ng Roel para sa bagong taon. Pagkatapos ng 28 ng Disyembre, nagsimulan siyang magpakita ng labis na kaguluhan. 3 araw na siyang namumuhay sa lata at malamig na pagkain. Ang kanyang tiyan, sanay sa masarap na lutuin ng asawa, ay nagsimulang magreklamo. Ang gulo sa bahay, mga maruruming damit, mga piling pinggan sa lababo ay nagdulot sa kanya ng higit na pagkalito. Sa gabing iyon, habang tahimik akong nakaupo sa sofa na naglalagay ng face mask at nagbo-browse ng mga damit para sa bagong taon, si Roel ay wala nang matiis at nagsalita. Lapitan niya ako. Ang kanyang boses ay mas mapagpakumbaba kaysa dati, kinukusot ang kanyang mga kamay at nagsabi. Sinabi niya na 2 araw na lang hanggang bisperas ng bagong taon, ang bahay ay hindi pa nahahanda. Ang altar ay walang mga handog na pagkain at bulaklak. Nagpahiwatig siya na gusto niyang samahan akong pumunta sa palengke para bumili ng ilang bagay para sa misa at pagdiriwang. Dahan-dahan ko ring hinubad ang face mask, pinunasan ang mga natitirang likido sa aking mukha gamit ang tissue. Tumingin ako ng diretso sa nanlulupaing mukha ng aking asawa. Ipinaalala ko sa kanya ang kasunduan namin kamakalawa ng gabi. Sinabi ko ng malinaw, salita sa salita, na mula ngayon, lahat ng pamimili at gastusin sa bahay na ito ay nasa kanya na. Payo ko sa kanya, kung hindi siya marunong pumili, tawagan niya ang kanyang nanay. Alam naman ng lahat kung gaano kahusay si Aling Nena sa pagpili ng pinakamagandang mga bagay para ibigay sa iba, tiyak na magtuturo siya sa kanya kung paano maayos na ipagdiwang ang bagong taon. Ang aking mga salita, bagamat malamig, ay bumaon ng malalim sa pagmamataas ni Roel. Biglang nagbago ang kanyang mukha, mula sa kababaan ay naging mapula sa galit. Nginuya niya ang kanyang ngipin
at nagpahayag na kaya niya itong ayusin ng mag-isa, kaya niyang gawing maringal ang pagdiriwang para sa pamilya nang wala ang aking tulong. Kinabukasan ng umaga, umalis siya maagang maaga na may dala-dalang susi at bumalik bandang hapon. Sa mesa ay nakalagay ang ilang plastic na bag. Sa loob ay mga murang biskwit na may peking label ng dayuhang brand, ilang garapon ng mura at matamisang jam, isang bag ng pinasadyang buto at ilang naglalantang mansanas at uhaw na pakwan. Nakatayo si Roel na nakakamay-akis, hamon sa kanyang mukha na parang nagpapakitang nagawa niya ang kanyang trabaho. Sinimulan niyang maging masaya, maingay at pumasok sa banyo. Tumingin ako sa mga bagay sa hapagkainan. Ang sulok ng aking bibig ay bahagyang ngumisi. Ang pagtutol ng isang 35 taon gulang na lalaki ay nakakaaliw. Kung inaakala niyang ang mga murang merienda na ito ay mapupuno ang sikmura ng kanyang matakaw na nanay at ng kanyang paboritong bunsong kapatid, lubos siyang nagkakamali. Sa umaga ng ika-29 ng Disyembre, biglang lumabas ang araw sa Maynila. Ang gintong sikat ng araw ay tumagos sa mga kurtina at dumiretso sa aking komportableng higaan. Ang pakiramdam ng pagtulog ng huli sa mga huling araw ng taon ay isang luho na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon bilang manugang ni Aling Nena. Maalon pa akong nag-e-enjoy ng katahimikan nang biglang tumunog ang aking telepono. Iniabot ko ito at lumabas sa screen ang pangalan ng aking biyenan. Huminga ako ng malalim, pinindot ang sagot at pinalabasan ng sound. Bago ako nakapagsalita, ang matinis at mapagpalang boses ni Aling Nena ay agad na pumasok sa aking tainga. Hindi siya nagtanong kung kumusta, agad siyang humusga sa akin tulad ng isang hukom na nagtatanong sa isang kriminal. Tinanong niya kung hanggang saan na ang paghahanda ko para sa handaan sa bisperas ng bagong taon bukas ng gabi. Diin-diin niya, inutusan akong gumawa ng isang marangya at grand na handaan para imbitahan ang pamilya at si Kuya Nonoy at ang kanyang pamilya. Nag-enumerate si Aling Nena ng isang listahan ng menu, lahat ay mahal. Kailangang may grilled lobster sa cheese, abalone na may shiitake mushroom, alimango na may sarsa. Ipinaliwanag niya na kamakailan lang nagsilang ang pamilya ni Kuya Nonoy ng isang anak na lalaki, kailangan daw nitong kumain ng maraming dagat para sa calcium. Idinagdag pa niya na kailangan kong bumili ng mahal na imported na alak para makapag-entertain ng maayos si Mang Lando sa mga panauhin. Sa isip ni Aling Nena, ang manugang na si May ay isang walang katapusang ATM na may obligasyon na gumastos para sa lahat ng kanyang kahilingan. Tahimik kong nakinig sa buong talumpati ni Bienan, ang aking labi ay may mapanuksong ngiti. Nang matapos na siyang magsalita, humawi-hawi ako at sumagot sa isang matatag, malamig na tono na walang emosyon. Sinabing wala akong pera. Ang lahat ng aking bonus sa katapusan ng taon na ibinigay ng kumpanya ay ginastos ko na sa pagbabayad ng mga utang at ilang agarang personal na bagay. Sinabi ko sa kanya na ang nasa bahay ngayon ay ilang murang jam at ilang naglalantang mansanas na binili ni Roel kahapon. Kung gusto niya ng lobster, abalone o alimango, dapat niyang tawagan ang kanyang sariling anak at hilingin ito. Ang responsibilidad sa pamimili para sa bagong taon, si Roel ang nangako na haharapin ito. Sa kabilang dulo, biglang nangapos ang boses ni Aling Nena. Nagmamadali siyang gusto akong pagalitan ng kawalang galang, ngunit hindi ko siya pinayagan. Agad kong pinindot ang end call. Para tiyakin na hindi na ako maaabala, binuksan ko ang settings at binlock ang numero ni Aling Nena at ni Mang Lando. Ang telepono ay naging ganap na tahimik. Inihagis ko ito sa tabi, inunat ang aking mga buto, at bumaba para gumawa ng mainit na tsaa. Ang pakiramdam ng pagbaba ng matagal ng bigat ay nagbigay sa aking kaluluwa ng pagiging magaan at kasiyahang hindi ko pa naranasan. Sa unang bahagi ng hapon ng araw na iyon, bumalik si Roel sa bahay tulad ng isang bagyo. Ang pintuan ay naipagpalo ng bukas at bumangga sa dingding, lumilikha ng malakas na tunog. Ang mukha ni Roel ay namumula, basa sa pawis. Ang mga mata ay mapula sa galit. Malinaw na tinawagan siya ni Aling Nena at pinagalitan pagkatapos na binlock niya ang kanyang numero ng anak na manugang. Sinalakay niya ang kusina
kung saan tahimik akong naguukit ng isang plato ng prutas. Itinuon niya ang kanyang mga kamay sa mesa, nagalit sa bawat salita. Pinagalitan niya akong ginawa ko siyang kahiya-hiya sa harap ng kanyang mga magulang. Tinanong niya kung bakit ko tinanggihan ang kahilingan ng nanay niya. Huminto ako sa pag-uukit, dahan-dahang tumingin sa lalaking aking kasama sa buhay. Tahimik ko siyang pinaalalahanan ng kanyang matapang na pangako kahapon. Sinabi ko ng salita sa salita na ipinangako niya na haharapin niya ng buo ang kapistahang ito. Kaya patunayan niya ang kanyang kakayahan. Kung ano ang ipinangako niya sa nanay niya, iyon ang kanyang tutuparin. Malinaw na sinabi ko na hindi na ako lalahok sa anumang bagay na may kaugnayan sa gastusin para sa kanyang pamilya. Kung gusto niyang pasayahin ang nanay niya, gamitin niya ang sariling pera para bumili ng lobster at abalone. Huwag gamitin ang pag-aari ng asawa para sa sariling reputasyon. Natuliro si Roel. Walang pera sa kanyang personal na account sa loob ng maraming taon. Ang kanyang sahod ay napunta sa mga panunood ng laro kasama ng mga kaibigan at sa patay na utang ng kapatid na hindi na ibabalik. Lahat ng pangunahing gastusin sa bahay ay hawak ng asawa niya. Ngayon, napilitan na, hindi na niya maaaring ipaalam sa nanay na wala siyang pera para sa handaan. Pagkatapos ng ilang walang silbing pag-aaway, umalis si Roel na may dala na ang kanyang susi at lumabas sa bahay. Sa pamamagitan ng mga kasamahang kaibigan, nalaman ko na nang hapon na iyon, napilitan siyang gamitin ang kanyang credit card para bumili ng sapat na lobster, alimango at abalone ayon sa mahigpit na utos ni Aling Nena sa isang premium na seafood shop. Ang kabuuang bayad ay umabot ng higit sa 20,000. Sa umaga ng ika-30 ng Disyembre, nahirapang iangat ni Roel ang dalawang malaking kahon ng yelo na puno ng seafood. Ang amoy ng dagat at mud ay puno ng buong kusina. Binuksan ni Roel ang mga kahon malaking alimango, mga lobster na kumikilos at mga bag ng abalone na may kasamang buhangin. Inayos niya ang lahat sa lababo at inilatag sa magkakaibang sulok. Tapos, umupo siya sa sofa, sinadyang huminga ng malakas para marinig ko. Inasahan niyang kapag nakita ko ang mahal na mga sangkap, magsisimulang magtrabaho ang aking instinto bilang isang ina ng tahanan. Inakala niyang magsisimula akong linisin ang gusot na iyon at mag-iingay na magluto para iligtas ang handaan ng kanyang pamilya. Ngunit labis na inangkupan ni Roel ang aking determinasyon. Ang malamig na yelo sa aking dibdib ay nag-freeze na mula ng araw na kinuha ni Aling Nena ang aking kahon ng 5 na cherries. Nang mag-ikaapat ng hapon ng ika-30 ng Disyembre, ang labas ay malamig at may hangin. Sa loob, ang tensyon ay kayang gupitin ng kutsilyo. Si Roel ay nakaupo sa sofa, bunganga ang telepono, paminsan-minsang sumisilip sa aking saradong kwarto. Sa kusina, ang 20,000 na seafood ay nagsimula ng mapangasiwa ng maling paraan, ang ilan sa mga hayop ay nagsimulang mamatay, at nagsimulang lumabas ang amoy ng pagkabulok. Tahimik akong nakaupo sa harap ng salamin na nag-aayos ng sarili. Totoo na binaliktad-baliktad ng aking mga kamay ang katotohanan, ngunit pinaalalahanan ko ang aking sarili. Kung aatras ako ngayon, ang hangganan ay mabubura na parang hindi ito naganap. Nagdrawing ako ng maliksi at tumpak na pag-ukit ng aking mata, naglagay ng maliwanag na pulang lipstick na may kulay ng kapalaran at kapangyarihan. Pinili ko ang isang pulang terno na may gintong brodado. Ito ang bihis na aking ipinagawa ng espesyal 2 buwan na ang nakakaraan, inihanda para sa araw ng bagong taon para bumisita sa mga kamag-anak. Ngayon, nagpasya akong isuot ito ng mas maaga kaysa sa binalak ko. Nagsuot ng mataas na heels, naglagay ng konting pabango at kinuha ang aking bag. Ang tunog ng aking mga heels sa sahig ay nakuha ang atensyon ni Roel. Tumingin siya nang bigla at nakita ang aking maaliwalas at ganap na hindi angkop sa pagluluto na hitsura. Biglang nagbago ang kanyang mukha mula sa gulat hanggang sa takot. Tumayo siyang biglang parang spring at tumakbo para hadangan ako. Nagtatanong kung saan ako pupunta sa ganoong damit. Nagpahiwatig siya na 2 oras na lang,
Darating na ang kanyang mga magulang at pamilya ni Kuya Nonoy para sa handaan. Itinuturo niya ang kolosaing kusina at hinihiling na magbihis na ako para tumulong sa paghahanda ng pagkain. Tumigil ako, tiniklop ang aking mga braso sa dibdib at malamig na tinagilid ang aking tingin sa asawang ito. Itinuturo ko ang lababo na puno ng alimango at lobster at nagsalita ng malinaw gamit ang sariling pera niya na binili ang sangkap na iyon, siya ang mag-ihatid nito. Wala na akong obligasyong magsilbi sa kahit sino sa bahay na ito. Ngayong hapon, pupunta ako sa bahay ng aking mga magulang para kumain ng handaan, kasama nila ang mga taong tunay na nagmamahal at gumagalang sa akin. Sila ang karapat-dapat sa aking oras sa huling araw ng taon. Nang marinig ito ni Roel, parang nawala siya sa kanyang katinuan. Hinawakan niya ang aking pulso at nagsimulang magbanta. Pinagbawalan niya akong lumabas. Malakas na nagsabi na hindi maaaring umalis ang isang manugang bago matupad ang mga responsibilidad sa pamilya ng lalaki. Nagbanta siyang mag-aanak kung hahayaan niyang mapahiya siya sa harap ng kanyang mga magulang. Malakas akong humila ng aking kamay mula sa kanyang mahina pang hawak. Itinaas ko ang aking ulo, matatag ang tingin ko. Tinaas ko ang hamon sa kanya, sabi ko. Palalagyan niya ng sulat ang diborsyo ng maaga at nang makauwi ako, pirma na agad, wala ng pag-aalangan. Sinabi ko sa kanya na huwag gamitin ang lumang konsepto ng responsibilidad ng babae para takutin ako. Sa panahon ngayon, ang babaeng may sariling ipon at kari-karika ay hindi natatakot na lumabas sa isang nakakalason na kasal. Nang matapos ko ang pagsasalita, lagi ko na itong iniwan si Roel na nag-aalinlangan sa gitna ng sala. Binuksan ko ang fingerprint lock, itinulak ang mabigat na pintuan at malaking lakad na pumunta sa elevator. Si Roel ay nakatayo na parang estatwa sa sala. Ang kanyang mga mata ay bukas ng malawak at abala ang pagmamasid sa aking tuwid na likod. Ang kanyang mahinang pagtawag sa aking pangalan ay napigilan ng nagsarang pinto ng elevator. Iniwan ko si Roel na naulila sa gitna ng hilaw na seafood at ng galit na malapit ng dumapo mula sa kanyang pamilya. Ang taxi ay huminto sa harap ng 3 palapag na bahay sa isang tahimik na kalye sa Pasig. Bumaba ako na may hawak na bag, malalim na huminga. Ang amoy ng kamangyan mula sa mga nakapalibot na bahay ay napakalinis. Inayos na ng aking mga magulang ang handaan para sa kapistahan. Nang makita nila akong dumating, ngumiti ang aking nanay at nagtataka kung bakit nakauwi na ako ng maaga. Nag-imbento ako ng dahilan. Sinabi ng kumpanya na maaga raw kaming pinauwi. Inilihim ko ang away sa pamilya ni Roel para hindi mag-alala ang aking mga magulang. Ang handaan sa bahay ng aking mga magulang ay masaya at puno ng tawanan. Naglagay ng pagkain sa aking plato ang tatay ko. Inalmusal ako ng mainit na sabaw ng aking nanay. Ang kapayapaang ito ay ganap na kaibahan sa bagyo na nangyayari sa aming kondo. Sa buong pagkain, ang aking telepono ay patuloy na pag-uulog. 10 mensahe mula kay Roel, una ay mga pagsisi, pagkatapos ay pakiusap, pagmamakaawa at hiling na bumalik para tulungan siyang humarap sa alimango na kinagat ang kanyang kamay at nagpabugaw ng dugo. Pagkatapos ay isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ng landline. Alam kong si Aling Nena, iyon na gumagamit ng ibang telepono. Pinili kong huwag pansin ang lahat. Dahan-dahan akong kumain ng isang platong pagkain, uminom ng kape kasama ang tatay ko, nanood ng programa sa TV at pagkatapos ay nagpaalam. Eksakto 10:00 ng gabi, ipinasok ko ang susi sa aming apartment. Pagpasok ko sa pintuan, isang makulimlim at mapanghinayang kapaligiran ang bumalik sa akin. Nagniningning ang sala. Sa sofa, nakaupo si Mang Lando ng nakakrusang mga kamay, puno ng galit ang mukha habang naninigarilyo. Si Aling Nena ay nakaupo sa tabi niya, pula ang mga mata sa galit. Sa sulok ng kusina ay nakatayo si Roel, may suot na apron na basag-basag, may bandahe sa kanyang mga daliri na may dugo, napalibutan ng mga seafood na nagsimula ng magsabon at mabaho mula sa maling paghahanda. Ang kusina ay gusot na gusot, may mga splatter ng mantika sa lahat. Nang makita nilang maliwanag at maganda akong lumitaw sa aking pulang terno, si Aling Nena ay parang bomba na sumabog. Biglang tumayo siya mula sa upuan.
Inilagay ng malakas ang tasa ng tubig sa mesa ng salamin na sumabog. Itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha. Sumigaw si Aling Nena, tinawag akong bastos at walang modo. Tinanong niya kung sinusubukan ko bang sumuong sa pamilyang ito. Sinabi niyang dumating siya kasama ang mister mula pa noong hapon para abangan ang handaan sa bisperas ng bagong taon, ngunit pagdating nila ay isang dako ng hilaw na pagkain ang tanging nakita nila at walang kahit isang butil ng kanin sa kanilang tiyan. Sumigaw si Aling Nena ng kapwa narinig ng kalye. Nasaan ang pagkain? Pabayaan mo bang mamatay ng gutom ang buong pamilya ng asawa mo sa gabing ito? Hinugot din ni Mang Lando ang isang tinig at nagmura rin. Sinisi ang mga magulang ko sa hindi pagtuturo sa akin ng tamang pagiging manugang. Si Roel ay tumingin sa sahig, hindi makapagsalita para ipagtanggol ang kanyang asawa. Nakatayo ako sa gitna ng sala, tahimik na nakikinig sa lahat ng masakit na salita ng pamilya ng asawa ko. Hindi ako kumidlat, ganap na panatag ang aking mukha. Nang mag-iyak si Aling Nena nang walang tinig na para sa pagod, huminto siya at napabugnaw. Doon ko sa kadahan-dahang inilapag ang aking bag sa upuan. Ang sulok ng aking labi ay sumipot ng isang mapanuksong ngiti. Panahon na para ilantad ang katotohanan ng dula ng gabing ito ng bisperas ng bagong taon. Ang bawat isa sa tahanang ito ay magbabayad sa kanilang kasakiman at pagiging makasarili na matagal na nilang ginagawa sa akin. Ang sala ay puno ng amoy ng sigarilyo ni Mang Lando at ng masamang amoy ng mga nabubulok na seafood mula sa kusina. Nakatayo pa rin si Aling Nena na may mataas na dibdib, nagbibilang-bilang, naghihintay ng mahina at mapagpakumbabang reaksyon mula sa akin tulad ng dati. Ngunit nagkamali siya. Tahimik kong inangkupan ang tela ng aking terno at maingat na lumakad sa mga basag-basag ng tasa sa sahig papunta sa kusina. Ang tunog ng aking mga heels sa kahoy ay may dignidad. Dumaan ako sa tabi ni Roel, lumayo siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay namamalimos para huwag ko na siyang ibaba pa ang kanyang pagpapahalaga. Inignore ko siya ng buo. Nakatayo sa harap ng malaking refrigerator, hinawakan ko ang hawak at may determinasyon na binuksan ng sabay-sabay ang magkabilang pintuan. Ang maliwanag na liwanag mula sa loob ay nagpatingkad sa isang walang laman, malamig na espasyo. Sa loob ay isang bote lamang ng tubig na nagsimula na noong kahapon at ilang naglalantang mansanas. Lubos itong kaibahan sa inaasahan ng pamilya ni Mang Lando na isang bodega ng pagkain. Lumingon ako, tiniklop ang aking mga braso sa dibdib, ang aking malamig na tingin ay lumipat sa bawat natigilan na mukha sa sala. Ang sulok ng aking labi ay nagpatingkad ng isang mapanuksong ngiti at ang aking boses ay tumataas ng malinaw, ngunit nagdadala ng napakalaking kapangyarihang sumugat. Dahan-dahan akong nagsalita para marinig ng lahat ng tao. Sinabi ko, "Nanay, sinabi ninyong iisa lang tayo ng pamilya, hindi nagkakalkula. Totoo, bumili nga ako ng 55,000 na premium na pagkain para sa bagong taon, ngunit ikaw mismo ang gumamit ng backup na susi. Binuksan ang aming pintuan at dinala ang lahat ng pagkain sa bahay ni Kuya Nonoy. Sinabi mong mas malaki ang ref doon, mas maayos ang pag-iingat. Pinili mo pa ang katanghalian habang walang tao. Ipinatawag ang tricycle ni Kuya Nonoy na direkta sa pintuan. Sinabi sa bantay na pagkain para sa mga anak ang dala, kaya walang nagtanong. Kaya ang handaan ng pamilya natin ay naroon na sa bahay ni Kuya Nonoy. Pumunta na tayo doon, baka mahuli pa ang ating pag-aalis." Ang aking mga salita ay tumaas sa gitna ng katahimikan, pinangungas ang mapagpalang kapaligiran kanina. Si Aling Nena ay parang tinamaan ng kulog. Ang kanyang mga pisngi ay nagbago mula sa mapula patungong maputla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig na nagtatangkang sumagot ngunit hindi makumbinsi. Sinalungat ng kanyang sariling argumento ng iisang pamilya ang kanyang lihim na ginawa. Si Mang Lando, na naninigarilyo sa upuan, biglang naubo ng malakas, inihulog ang sigarilyo sa ashtray. Tinitigan niya ang kanyang asawa. Nagdilim ang kanyang mukha sa galit at kahihiyan. Bilang isang taong lubos na nagpapahalaga ng dignidad
ang pagsisisi ng kanyang asawa sa mga gawang tulad ng isang magnanakaw sa loob ng bahay ng kanilang sariling manugang ay walang inaalagalang pinto para makalusot. Nagsalita si Mang Lando, tinanong si Aling Nena kung totoo ba ang gawang iyon. Si Aling Nena ay tumingin sa sahig, kinukurot ang tela ng kanyang damit, hindi nagtataglay ng lakas para tumingin sa kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay pinakamalinaw na pag-amin. Sa sulok ng kusina, si Roel ay naging katulad ng walang dugong papel. Ang kanyang responsibilidad bilang panganay na anak at asawa ay ganap na nabasag. Siya ay nahiya ng malala nang makita ang kanyang nanay na nahuli sa gawang iyon, habang siya mismo ay walang nagawa para ipagtanggol ang kanyang pamilya sa gabing bisperas ng bagong taon. Nakatayo akong tuwid, maigting at marangal. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon bilang manugang, ramdam ko ang tunay na kapangyarihan. Hindi na ako biktima ng psikolohikal na manipulasyon na tinatawag nilang pagmamahal ng pamilya. Ang halaga ng aking pagtitimpi ay naging sapat na. Ngayon, kailangan na nilang harapin ang katotohanan na sila mismo ang lumikha. Dinala kami ng kotse papunta sa affordable condo ng pamilya ni Kuya Nonoy sa Caloocan. Si Aling Nena ay naniniwala pa ring may naghihintay na marangyang handaan doon, nagluluto ang kanyang paboritong manugang ng lahat ng pagkain para sa pamilya. 11:00 ng gabi, huminto ang kotse ni Roel sa harap ng building. Pataas kaming umakyat sa ika-7 palapag. Nagring si Roel ng doorbell. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbukas ang pinto. Lumitaw si Ate Nena sa damit pantulog na gusutin. Isang braso ay may hawak na inaantok na sanggol. Ang isa ay nakakapit sa hawakan ng pinto. Ang mukha ni Ate Nena ay maputla. Ang mga mata ay may itim na gilid mula sa sobrang pagod ng isang bagong ina. Nang makita niya ang buong pamilya ng asawa na bigla sa oras na iyon, ang kanyang mukha ay biglang nagpahiwatig ng gulat at malinaw na pagkainip. Hindi naghintay si Aling Nena na imbitahan siya, itinulak niya ang pinto at pumasok. Sumunod si Mang Lando at Roel. Tahimik akong pumasok sa dulo, nagbigay ng magiliw ng ngiti at bati kay Ate Nena. Pagpasok sa sala na konektado sa maliit na kusina, ang nakita namin ay isang kahiya-hiyang eksena. Sa hapagkainan, ang mga pinggan ng isang handaang katatapos lamang ay hindi pa naaalis. Ang mga puting pinggan ay may natirang mantika at sabaw. Ang ilalim ng mangkok ng sabaw ay nakita na. Ang pinakamahalaga ang malaking plato sa gitna ng mesa na dati ay may kinusang imported na Australian beef na pinili ko mismo, ay may natirang ilang naglalantang dahon ng gulay. Lumipas ang aking tingin sa kusina. Ang karton na kahon na naglalaman ng imported na cherries na nagkakahalaga ng 50,000 ay nakatirante lamang sa sulok. Sa tabi ay isang plastic na basket na may ilang kulubot na cherries na maanghang na ang tangkay mula sa napakatagal na pagkakatayo sa labas. Ang mga karne at iba pang pagkain na maingat kong pinili lahat ay naubos na. Ang buong Goin 50,000 na premium na pagkain ay ganap na naubusan. Natigilan si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay napalawak habang tinititigan ang walang lamang mesa. Hindi siya mapaniwalaang ang nakikita ay totoo. Lumabas si Kuya Nonoy mula sa banyo habang may hawak na tuwalya. Nang makita ang buong pamilya ng kanyang asawa sa kanilang sala, nagbukas ang kanyang bibig sa gulat. Lumapit siya, tumitig sa paligid, at nagtanong nang walang malay na may napakalaking kapangyarihang sumugat. Bakit dumating ang magulang at kapatid nang hindi man lang nag-abiso? Paliwanag niya na naghintay sila ng matagal ngunit walang sinabi, kaya nagsimula na silang kumain ng maaga. Nagsabi si Kuya Nonoy na ang pagkain na dinala ng nanay ay napakamasarap, kaya silang dalawa ng asawa ay nakaubos nang wala nang natira. Wala na silang bigas ngayon para pagkainan ang mga dumating. Ang salita ni Kuya Nonoy ay isang matalim na kutsilyo na tumagos sa pagmamataas ni Aling Nena. Mabigat na bumuntong hininga si Mang Lando at lumingon, hindi na nangangarap na makita ang asawa. Si Roel ay ipinikit ang kanyang mga mata, gusto sanang mawalang kibo sa sahig. Ako, nakatayo sa sulok, mga kamay na krus sa dibdib, nag-e-enjoy ng desperadong ekspresyon ng biyenan ko.
Ang kahihiyan at gutom ay naging sobra-sobra para kay Aling Nena. Ang kanyang mapagpalang ugali ay muling bumuka. Hindi niya matatanggap na ninakaw niya ang galing sa panganay na manugang para mapakain ang paboritong anak at siya ay tatayo na gutom sa dulo. Tumingin si Aling Nena kay Ate Nena na nakakapit sa sanggol at inutusan siyang magluto ng bagong handaan agad. Ngunit hindi mahinain si Ate Nena tulad ni Roel, ni hindi siya mapagtiis tulad ko noon. Si Ate Nena ay lumaki sa isang may kaya na pamilya, pinabayaan mula pagkabata, at siyang pagod mula sa pag-aalaga ng sanggol. Ang mapangahas na saloobin ng biyenan ang nagpaningas ng kanyang pagtutol. Nagtuwid ng gulugod si Ate Nena, mahigpit na inakap ang sanggol, at nang walang anumang pagsanggi, sumagot ng tuwiran sinabi, sa biyenang hindi na siya makakapagluto ang bahay, ay magulo, ang pagkain ay naubusan. Ang seafood na dinala ng biyenan noong nakaraang linggo, ay nailagay na sa lugaw para sa araw-araw na pangangailangan ng sanggol. Sa freezer ay walang natira. Si Ate Nena ay lubhang pagod mula sa pag-aalaga ng sanggol buong araw, hindi niya magagawa ang pagsisilbi sa kanilang pamilya ngayon. Payo niya sa biyenang pumunta na sa labas at kumain ng mainit na merienda sa malapit na karinderya. Ang malinaw na pagtanggi ni Ate Nena ay nagpagalit sa sukdulan kay Aling Nena. Sa kanyang hindi mapigilan na galit, nawala ang kontrol ng kanyang dila. Itinuturo niya ang daliri sa mukha ni Ate Nena at nang wala sa sarili ay nagsalita ng mga pansamantalang naglalantad ng kanyang sariling gawa. Sumigaw siya na siya mismo ang naghirap na gumamit ng susi para buksan ang bahay ni Ate Roel at kinuha ang mga mahal na pagkain para dalhin dito para mapakain ang pamilya ni Ate Nena. Lahat ng mga karne, prutas at marami pang ibang mamahaling pagkain na nagkakahalagang 12,000 piso, ngunit ilang araw lamang naubusan na ni Ate Nena ng lahat, walang iniwan kahit kaunti para sa biyenan. Biglang lumitaw ang nakakatakot na katahimikan sa sala, may kasamang iyak ng bagong silang na sanggol na nagulat. Nang tumigil ang salita ni Aling Nena, piniit niya ang bibig gamit ang kanyang kamay, ngunit huli na. Ang kanyang walang ingat na mga salita ay kinumpirma ang kanyang buong gawang pagnanakaw sa harap ng lahat ng miyembro ng pamilya. Binuksan ni Ate Nena ang kanyang mga mata ng malawak, tumingin sa biyenan at pagkatapos ay lihim na tumingin sa akin ng may hiya. Si Kuya Nonoy ay nagulat din ngayon na niya lamang naunawaan ang tunay na pinagmulan ng regalo mula sa mga kakilala na laging dala ng kanyang nanay. Si Mang Lando ay nakatulala sa pader, mukha niyang abo. Ang kasakiman, pagiging makasarili, at bulag na pagtatangi ni Aling Nena ay nalantad na ngayon sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng sala ni Kuya Nonoy. Ang sitwasyon sa sala ng tahanan ni Kuya Nonoy ay nakakahiya at nakakapit ng ibayong lakas. Inilapit ni Ate Nena ang sanggol at lumayo papunta sa sulok ng dingding, ang kanyang mga mata ay mapagmatyag. Naunawaan niya na kaya pala naging kasangkapan siya sa pagkonsumo ng nakaw na pagkain nang hindi niya alam. Bumungad si Mang Lando, malalim na buntong hininga ang lumabas, nagsimulang lumingon, ang kanyang kawalan ng magagawa ay kitang-kita sa kanyang natuklisang mukha. Si Roel, ang mahinang asawa ko, ay nakatayo sa sulok ng sala, ang kanyang ulo ay nakayukod, hindi makalaban sa kahit sino. Nang makita ko na ang dula ay nasa pinakamataas na punto na, nagpasya akong lumabas sa aking sulok at magpakita ng kabutihan at kagandahang loob bilang panganay na manugang. Inayos ko ang aking terno, dahan-dahang lumakad patungo kung saan nakatayo si Ate Nena. Ang aking mukha ay nagpapakita ng maliwanag ng ngiti, ganap na kaibahan sa halong kalamidad ng mga taong nakapaligid sa amin. Iniunat ko ang aking kamay at marahang hipo ang balikat ni Ate Nena. Ang aking boses ay malambot, ngunit ang bawat salita ay puno ng matalinhagang kahulugan. Sinabi ko kay Ate Nena na huwag matakot o mahiya, ang natira ay natira na. Mabuti kang kumain at may lakas kang mag-alaga ng sanggol, masaya na si ate. Ang 50,000 na pagkain na inihanda ko ay para sa buong pamilya. Inisip ni Nanay Aling Nena na kailangan ng pagkain ng pamilya ni Kuya Nonoy kaya dinala niya ito rito.
Ituring na natin itong regalo ng panganay na manugang sa pamilya ng bunsong anak. Huwag nang mag-abala pang magluto o maglinis ng mas marami pa. Magpahinga na lang kayo. Ang aking matamis na mga salita ay tumama sa dalawang layunin. Una, lehitimo ko na sinabi ang aking karapatan sa mga nawalang pag-aari. Ginawa itong isang mataas na kabutihang ibinibigay ko sa pamilya ni Kuya Nonoy. Ikalawa, itinulak ko si Aling Nena sa posisyon ng isang taong nagnanakaw, ngunit nagpapanggap na mabait ninakaw niya ang aking pag-aari para ibigay sa paboritong anak, at sa huli, ako pa ang nagmumukhang mapagbigay, habang siya ay nagmumukhang isang magnanakaw na nagpalala ng kahihiyan ng pamilya. Nang marinig ito ni Ate Nena, bahagyang guminhawa ang kanyang mukha, ngunit higit na puno ng hiya ang kanyang tingin sa biyenan. Si Ate Nena ay matalino, lubos niyang naunawaan na pagkatapos ng gabing ito, ang kanyang relasyon kay Aling Nena bilang manugang ay may malaking tandang pananong. Ang isang biyenang kayang linisin ang ref ng panganay na manugang, ay sino ang makakatiyak na hindi niya gagawin ito sa manugang na pinakabata. Si Aling Nena ay nakatayo na parang nakakadenang estatwa, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa mapula patungong puti at pagkatapos ay abo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay umiwas mula sa aking tingin. Ang aking marangal na ngiti ay parang maraming karayom na tumutumbok sa kanyang nabibigong pagpapahalaga sa sarili. Siya ay ganap na natalo sa lahat ng paraan, walang marangyang handaan, walang paggalang mula sa mga anak, at nawala ang autoridad bilang pinuno ng pamilya. Sa labas ng bintana ng kondo, isang malaking putok ang tumunog, at ang mga kulay na paputok ay nagsimulang sumabog sa itim na langit ng gabi, nagtatanda ng oras ng pagbabago mula lumang taon patungo sa bago. Ngunit sa loob ng maliit na kwartong iyon, ang tagsibol ay tila nagyelo. Ang trahedya at kahihiyang dula na directed mismo ng aking biyenan ay narating na ang katapusan nito, na nagiiwan ng mga basag na tiwala at relasyong hindi na maaaring ganap na ayusin. Tumayo si Mang Lando mula sa kanyang puwang, puno ng galit at kahihiyan. Siya ay isang tao na palaging nagpapahalaga ng karangalan, ang makita ang kanyang asawa na nagawa ang ganitong kataksilang paraan ay isang kahihiyang hindi matatanggap. Tinanong ni Mang Lando si Aling Nena nang malakas kung totoo ba na ginawa niya ang nakakahiyang gawaing iyon. Inutusan niya si Roel na dalhin ang lahat pauwi agad. Si Roel ay agad na sumunod, tumakbo palabas para kunin ang kotse. Hindi niya tiningnan ang aking mga mata, bumalikwas lamang siya at inabutan ang elevator. Sumunod din ako ng walang pagmamadali. Hindi ko nais lumayo. Gusto kong makita ang buong dula hanggang sa katapusan, para makita kung paano tutugon ang pilosopiya ng iisang pamilya ng aking biyenan sa kanyang manugang na bunsong anak. Lulan kami ng kotse, pabalik na may 4 na tao at 4 na magulo at siksik na kalooban. Nagsimula ang paglalakbay sa nakakatakot na katahimikan. Si Mang Lando ay nasa harap, nakakrus ang mga kamay, nakapikit na parang natutulog. Si Aling Nena ay nasa gitna, paminsan-minsang humahawi ng mga luha. Hindi na siya makaiyak ng malakas, dahan-dahan na lang siya umiyak, natakot na muling magpagalit kay Mang Lando at kay Roel. Pinili ko ang upuang pinakalikod, tahimik na tinitingnan ang mga kalye ng gabi. Ganap kong pinaghiwalay ang aking sarili sa nakakahalimaw na emosyon ng pamilya nila. Si Roel ay parehong mahigpit ang pagkakapit ng 2 kamay sa manibela, ang mga kasukasuan ay pumuputi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon ng tuwiran sa harap, ngunit ang kanyang isip ay tila malayo. Biglang, sa isang tahimik na estradang malapit sa isang lawa sa lungsod, sumigaw si Roel ng preno. Ang kotse ay huminto at pumunta sa gilid ng daan, tumigil sa ilalim ng isang matandang puno. Ang biglaang paghinto ay nagpagalaw kay Mang Lando at Aling Nena ng pasulong. Nagbukas ng mata si Mang Lando, nagamot ang noo, at nagpuno ng salita para pagalitan ang anak sa mapanganib na pagmamaneho, ngunit ang mga salita ay natitig sa lalamunan niya. Yumukod si Roel sa manibela, una ay malalim na paghinga, pagkatapos ay nagsimulang mag-upo at sa wakas ay umiyak nang malakas ang isang 35 taon gulang na lalaki. Ang kanyang pag-iyak
ay hindi malakas at dramatiko tulad ng kay Aling Nena. Pinutol ito, nagtataas at bumababa at nagbubunga mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Ito ang pag-iyak ng kawalan ng lakas, ng malalim na kahihiyan at ng masakit na pagkagising. Si Mang Lando ay natigilan, inilabas ang kanyang kamay para haplusin ang balikat ng anak, ngunit pinabalik ito. Huwag matakot si Aling Nena, lumukso siya mula sa likod na upuan. Ang kanyang boses ay nanginginig, tinatawag ang pangalan ni Roel, tinanong kung may masakit ba. Ibinaling ni Roel ang kanyang kamay mula sa balikat ng nanay. Inangat ang kanyang mukha na basa ng luha at tumingin ng diretso sa rearview mirror patungo sa nagulat na mga mata ni Aling Nena. Sa isang boses na puno ng pagsisisi, sinimulan ni Roel na ibuhos ang lahat ng nasiping galit na matagal na niyang pinipigilan. Sinabi niya ng malinaw ginamit ng nanay ang pangalan ng pagmamahal ng pamilya at paggalang sa magulang para pilitin siyang suportahan ang walang katapusang kasakiman ng nanay. Sinira ng nanay ang maliit na tahanan ng kanyang panganay na anak. Tinanong niya ang nanay kung alam ba nitong kung gaano siya kahirap na namuhay sa loob ng sarili niyang bahay sa loob ng nakaraang buwan. Ang kanyang asawa ay hindi na siya tinitingnan, hindi nagluluto para sa kanya dahil lahat ay resulta ng mga walang katwirang pangangailangan ng nanay. Ang kanyang sahod sa loob ng maraming taon ay nagastos sa mga labas at sa utang ng kapatid na hindi na ibabalik. Lahat ng pangunahing gastusin ay isa lamang ang nag-alala ang kanyang asawa. At ngayon, nang napilitan siyang humawak ng credit card at gumastos ng mahigit 20,000 para sa seafood, ayon sa utos ng nanay, kapalit nito ay isang walang lamang ref at isang gabing kahiya-hiya sa bahay ng kapatid niya. Sumigaw si Roel ng may sakit. Sinisi ang nanay na ginawa siyang isang talunan, isang masamang asawa at isang anak na hindi makapaghanda ng masustansyang pagkain para sa kanyang sariling mga magulang sa katapusan ng taon. Si Aling Nena ay natigilan ng ganap, ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang maisasagot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kanyang mapagpasakop at laging sumusunod na panganay na anak ay nagahas na lantarang punahin siya ng ganito. Ang mga salita ni Roel ay parang maraming matatalim na karayom na tumagos sa kanyang mayabang na panlabas na hitsura, inilantad ang malupit na katotohanan na lagi niyang sinisikap na itago. Ang kanyang pagtatangi ay hindi lamang nagdulot ng kaligayahan sa bunsong anak, pinilit pa nito ang panganay na anak sa bingit ng pagkasira ng kasal. Nakaupo akong tahimik sa huling hilera ng upuan, ang aking mga mata ay panatag na nagmamasid sa lahat. Sa pagtingin sa mga luha ni Roel na bumabagsak sa kanyang pisngi, hindi ako nakaramdam ng pagsisi o pagnanais na yakapin siya. Alam ko ito ang kinakailangang sakit para magkaroon ng bagong buhay. Si Roel ay kailangang harapin ng mag-isa ang mga kahihinatnan ng kanyang kahinaan. Kailangang maranasan ang ganap na kahihiyan bago siya matuto kung paano putol-putulin ang psikolohikal na ugnayang iyon sa kanyang nanay. Ang huli at matagal na mga luha na ito ay hudyat na ang kadiliman sa kanyang isipan ay nagsimula nang makita ang liwanag. Ang kotse ay matagal na nakabalik sa parking lot ng aming kondo sa Maynila nang malapit ng mag-ikadalawa ng madaling araw. Ang apat ay dahan-dahang pumasok sa elevator na tahimik patungo sa ika-15 palapag. Pagbukas ng pinto, ang masamang amoy ng nabubulok na seafood at makapal na usok ng sigarilyo ay agad na pumasok sa ilong ng lahat. Ang dating malinis at maayos na tahanan ko ay naging tulad ng isang basura pagkatapos ng isang malaking bagyo. Ang mga basag na piraso ng tasa na sinasalubong ni Aling Nena kanina ay nandoon pa rin sa sahig ng sala. Ang mga piraso ng basag na baso ay nakakaladkad sa buong palapag. Hindi inilabas ni Roel ang lahat ng ilaw, isang may talalyang lampara lamang ang kanyang pinagliwanagan. Itinuturo niya ang mahabang sofa at hiniling sa mga magulang na umupo. Ang kilos ni Roel ngayon ay iba na. Ang pag-iyak at pagpapababa ng ulo sa kotse ay nagbigay daan sa malamig, matibay at lubhang determinadong tingin. Pumunta ako sa kusina, nagbuhos ng sarili ng isang baso ng mainit na tubig, dahan-dahang ininom ito at nakatayo ng nakasandal sa counter,
mga kamay na krus, handa nang marinig ang huling hatol. Nakatayo ng tuwid si Roel sa harap ng kanyang mga magulang, malalim na huminga at nagsalita ng mahinahon ngunit malinaw. Sinabi ni Roel ng malinaw kay Mang Lando at Aling Nena na ngayong gabi, sa sandaling iyon, kailangan nilang resolbahin ang gulo ng pamilya. Kung hindi, ang kanyang buhay ay magiging tapos na. Matapat siyang umamin na sa loob ng maraming taon, siya ay isang masamang asawa, hinayaan niya ang kanyang asawa na magdusa sa ilalim ng presyon ng pamilyang may ama. Natanto niya na kung magpapatuloy siya sa bulag na pagsunod sa kanyang nanay, mawawala niya ang babaeng nag-aalaga at nagbubuhat ng kanyang buhay. Itinaas ni Roel ang dalawang daliri at inilabas ang malamig na ultimatum sa harap ng kanyang mga magulang. Una, kung mananatili pa rin ang mga magulang sa kanilang ugali ng pagpilit at pang-aabuso, hahayaan niya si May na umalis kinabukasan at pipirmahan agad ang diborsyo. Ang bahay ay ibebenta at hahati ang pag-aari. Ngunit kapag nangyari iyon, aalis siya ng may dalawang walang lamang kamay at malaking utang sa credit card. Mula noon, puputulin niya ang lahat ng koneksyon walang pera para sa pagtanda ng mga magulang. Magtanong sila kay Kuya Nonoy. Ikalawa, kung gusto ng mga magulang na mapanatili niya ang pamilya at ang matatag na pamumuhay, mula ngayon, lahat ng patakaran sa bahay ay ganap na magbabago. Una, kailangang isauli agad ni Aling Nena ang backup na susi. Mula ngayon, ganap na ipinagbabawal ang pagpasok sa bahay nang wala ang pahintulot ng dalawang mag-asawa. Ikalawa, ang buong pera at sahod niya ay pamamahalaan ni May. Bawat buwan, magpapadala lamang sila ng eksaktong 200,000 para sa mga magulang bilang pagtulong sa mga pangunahing pangangailangan, walang anumang dagdag para sa pamilya ni Kuya Nonoy. At ang pinakahuli at pinakamahalaga, kailangang opisyal na humingi ng tawad si Aling Nena kay May para sa lihim na pagdadala ng pagkain nito. Si Aling Nena, nang marinig ang mga kondisyon, ay nagalit ng laki ang kanyang mga mata na nautal sa pagnanais na pagalitan ang anak sa kawalang galang. Sinabi niyang mas mamatay pa siya bago humingi ng tawad sa isang manugang. Agad na hinila ni Mang Lando ang tela ng damit ng kanyang asawa at tinignang mahigpit na tumigil. Higit sa lahat, naunawaan ni Mang Lando ang sitwasyon. Kung magdidiborsyo si Roel ngayon, ganap itong masasalba. Ang kanilang pensyon ay maliit at hindi nila kayang umasa sa pamilya ni Kuya Nonoy na patuloy ring nakikiusap sa kapatid. Hindi na hinayaan ni Roel ang mga magulang na makipagtawaran. Lumingon siya sa akin at sinabi na mag-ayos ako ng ilang damit sa kwarto. Idineklara niya na matutulog silang dalawa sa isang hotel ngayong gabi para sa kapayapaan ng isip. Iniwan niya ang mga magulang sa apartment na iyon para magpalipas panahon at mag-isip ng mabuti. Bukas ng umaga, babalik siya. Kung pipiliin ng mga magulang ang unang pagpipilian, agad niyang susulatan ng diborsyo nang walang pag-aatubili. Kung pipiliin ang ikalawa, kailangan nilang maging handa sa ganap na pagsasagawa ng mga kasunduan. Nang matapos magsalita si Roel, hinila niya ang aking kamay at lumabas. Iniwan si Mang Lando at Aling Nena na umupo ng walang imik sa sofa sa gitna ng gulong paligid ng nabubulok na seafood. Lumakad akong kasabay ng asawa ko, naramdaman ang init ng kanyang kamay na mahigpit ang pagkakapit sa aking kamay. Ang malamig na hangin ng madaling araw ng bagong taon ay tumama sa aming mga mukha, ngunit sa aking puso ay nagniningas ang napakainit na apoy. Ang revolusyon para maibalik ang kontrol sa aking sariling buhay ay nakarating na sa mga mapagpasyang sandali. Ang silid ng hotel sa gitna ng Maynila ay mapayapa at maaliwan. Ang gintong sinag ng unang umaga ng bagong taon ay tumagos sa manipis na kurtina. Marahang ginising ako mula sa malalim na pagtulog. Matagal na akong nakatulog ng ganoon kabuo, walang bangungot, walang bigla ang pagkagising dahil sa mataas na tawag ng biyenan ko. Gising na si Roel. Nakaupo siya sa malaking upuan sa tabi ng bintana, may hawak na mainit na itim na kape na may usok. Nang makita niyang nagising na ako, inilapag niya ang kape sa mesa at dahan-dahang lumapit sa gilid ng higaan. Puno ng pagsisisi ang kanyang tingin,
may kasamang pag-aatubili na nagnais magsalita. Nakaupo akong nakatukod sa ulo ng higaan, hinila ang manipis na kumot sa dibdib at tahimik na naghintay. Nag-alo-alo si Ruel, hinawakan ang aking kamay, ang kanyang boses ay totoo at tapat. Opisyal siyang humingi ng tawad sa akin. Humingi ng tawad para sa kanyang kahinaan at duwag na kilos sa loob ng 3 taon na nagdulot sa akin ng labis na paghihirap. Inamit niya na lagi siyang nalulunod sa mga peking kredo ng moralidad, natatakot na mapuri ng kawalan ng pitagan, kaya sinusunod ang lahat ng utos ng kanyang nanay at nakalimot na ang babaeng nasa tabi niya ang siyang tunay na kasama niya sa natitirang bahagi ng buhay. Nagpapasalamat siya sa akin na naging matatag sa pagganap ng papel ng masama, na naging matibay sa pagpilit sa kanya sa dingding para makita niya ng malinaw ang katotohanan ng kanyang pamilya. Nangako siyang magbabago, magiging matibay na kalasag para protektahan ako sa lahat ng bagyo mula sa pamilya ng panganay. Sa pakikinig ng bubukal na pahayag ng asawa ko mula sa kaibuturan ng puso niya, nagsimulang kurot ang sulok ng aking mga mata. Ang bakal na puso na sadya kong itinayo sa loob ng 1 buwan ay biglang naging malambot. Ang aking pagtitimpi at estratehiya ay namunga ng tamis sa wakas. Inunat ko ang aking kamay at marahang nahawi ang kulubot na kuwelyo ng kanyang damit, ngumiti at tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Ngunit nagpanatili pa rin ako ng matatag na tinig, nagpaalala sa kanya na ang mga salita ay kailangang kasamang mga gawa. Ang pagtatatag ng mga hangganan sa pamilya ng kanyang mga magulang ay mahalagang kondisyon para magpatuloy ang aming kasal. Malapit ng mag-10 ng umaga, nag-check out kami sa hotel at nagmaneho pabalik sa kondo. Pagpasok sa pintuan, isang ganap na magkaibang eksena ang lumabas sa aming harapan na nagulat sa aming pareho. Ang maruming at mabahong apartment kagabi ay malinis na at walang kahit isang alikabok. Ang sahig ay kiniskis at maliwanag. Ang nabubulok na seafood sa lababo ay nawala ng walang bakas, pinalitan ng amoy ng panlaba. Ang mga basag na piraso ng tasa sa sala ay naalis na. Si Mang Lando at Aling Nena ay nakaupo ng napakaliit sa sofa, ang kanilang mga mukha ay maputla. Malinaw na gising sila nang magdamag para linisin ang gusot na iniwan nila. Tinawagan pa ni Mang Lando ang isang serbisyong pangkalinisan para sa masamang amoy. Nang makita kaming dumating, tumayo si Mang Lando. Ang kanyang mga manlalakihang kamay na puno ng mantsa ng pagtanda ay nanginginig habang inilalabas sa bulsa ang backup na susi na may kasamang keychain na hugis oso. Lumapit siya, marahang inilapag ang susi sa mesa ng salamin sa harap ko. Nagsalita siya ng mahinay at malungkot, sinabi na matanda na sila at kung minsan ay nagkakamali ang pag-iisip, nagpapababa sa kaligayahan ng mga anak. Ibinabalik niya ang susi sa aming dalawa mula ngayon, hindi na sila makikialam ng malalim sa buhay ng mag-asawa. Dahan-dahan akong tuminod, iniunat ang aking kamay para kunin ang susi at isinilid sa bag. Pagkatapos, lahat ng mga tingin ay nakatuon kay Aling Nena. Ang babaeng buong buhay ay nabuhay sa pamamagitan ng pagpapataw at pagmamataas, ay ngayon ay nasa ilalim ng dingding. Yumuko siya nang tumingin sa sahig, pinipiga ang laylayan ng kanyang damit. Ang katahimikan ay napakahalang marinig ang tiktakan ng orasan sa dingding. Sa ilalim ng mahigpit na pagtingin ni Mang Lando, si Aling Nena ay sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay mahinahon, mahiya, walang kahit katiting ng kanyang dating kahambugan. Inamin niya na ang kanyang gawa ng pagkuha ng pagkain ko nang walang pahintulot ay mali, paglabag sa prinsipyo ng paggalang sa pribadong buhay ng mga anak. Humingi siya ng tawad kay May, hiniling na patawarin ang maling akto ng isang matanda. Nangako rin siyang hindi na hihilingin ng walang katwirang pera para maibigay sa pamilya ni Kuya Nonoy. Ang paghingi ng tawad na lumabas sa bibig ni Aling Nena ay marahil ang pinakamahiwalagang bagay sa unang araw ng bagong taon. Bagamat alam ko na sa kaibuturan ng puso niya ay hindi pa siya tunay na nagsisisi, ang pagpilit sa isang mapagpalang biyenan na yumuko at humingi ng tawad sa harap ng manugang niya ay isang malaking tagumpay. Nagtatanda ito ng ganap na pagbagsak ng diktadura ng biyenan sa pamilyang ito.
Dahan-dahan akong ngumiti at sumagot ng mahinay, ngunit matatag tinatanggap ang paghingi ng tawad ni Aling Nena. Ang mga lumang bagay ay tatapusin ng lumang taon. Mula ngayon, bawat bahay ay mabubuhay, nang may kaangkupan ang bawat isa, ay pamamahalaan ang kanyang sarili, kaya lamang magiging tunay na mapayapa ang pamilya. Nang hapon ng araw ng bagong taon, bukas na ang app ng bangko ni Roel sa kanyang telepono, inilipat ang lahat ng natitirang pera at bonus sa aking account at inilapag ang ATM card sa aking kamay. Ang gawang ito ng pagsasalin ng pamamahala ng pera kay Roel ay pinakalinaw na katibayan ng kanyang pangako na magbago. Tinanggap ko ang card nang hindi nagpapanggap na tumatanggi. Agad na inilabas ko ang aking laptop at gumawa ng detalyadong Excel sheet ng mga gastusin ng pamilya. Malinaw ang aking mga hangganan, ang mga gastusin sa pamumuhay, ang ipon para sa kinabukasan, ang bayad sa credit card ni Roel para sa seafood ay lahat ay maayos na inilaan. Lalo na sa seksyong tulong sa pamilya ng panganay, inilagay ko ang eksaktong 10,000. Sinabi ko ng malinaw kay Roel na ang halagang ito ay automatikong ililipat sa ika-5 araw ng bawat buwan para kay Mang Lando para sa pangunahing pangangailangan lamang. Walang kahit anong dagdag na pera para sa gamot, paaralan ng mga apo o utang ni Kuya Nonoy. Nag-alinlangan si Roel ng sandali na parang nais magsalita, ngunit sa huli ay tumango ng pumayag. Naunawaan niya na ito ang halaga para mapanatili ang pamilya at para hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Ang mga sumunod na araw ng bagong taon ay lumipas sa kakaibang kapayapaan. Ang mga magulang ni Roel, pagkatapos ng malakas na aral noong bisperas ng bagong taon, ay nagpakababa. Hindi na sila nangahas na tumawag para pilitin kaming magpunta sa walang katapusang mga handaan. Ang mga pagtatagpo ng pamilya sa simula ng taon ay naganap ng may kinakailangang dignidad. Si Aling Nena ay hindi na nangahas na dalhin ang usapin ng aking hindi pagbibigay ng anak o kawalan ng sapat na alaga sa asawa sa harap ng mga kamag-anak. Ang kanyang mga mata ngayon, sa tuwing titingnan niya ako, ay naglalaman ng tiyak na paggalang at pagkaingat. Sa kabilang dako, nagsimulang dumating ang mga bagyo sa pamilya ni Kuya Nonoy. Nawala ang malaking tulong mula sa nakamatandang kapatid at ang walang katapusang bolsong ina, nagsimulang harapin ng mag-asawa ang malupit na katotohanan ng buhay. Ang halaga ng pag-aalaga ng sanggol at mga gastusin sa pamumuhay ay dumadagdag sa kanilang mga balikat. Ang dalawang kabataang mag-asawa ay madalas na nag-aaway. Si Aling Nena, na nagmamahal sa bunsong anak, ay nais sana tumulong, ngunit ang kanilang kombinadong pensiyon ay halos hindi sapat para sa kanilang sariling pang-araw-araw na pamumuhay. Sa oras na iyon lamang niya naunawaan ang halaga ng pagpapabayaan ng pagtutuklas ng sariling kakayahan. Ang matutong tumayo sa sariling mga paa, kahit nahuli, ay aralin na kailangang matuto ng mag-asawang Kuya Nonoy ng mag-isa. Madaling araw ng ika-5 araw ng bagong taon, mainit ang sikat ng araw at kumakalat sa mga kalye ng Maynila. Nagdidilig ako ng aking mga halaman sa balkonahe nang marinig ko ang pagbubukas ng pintuan at masayang boses ni Roel. Pumasok ako at nagulat makita ang isang pamilyar na karton na kahon sa hapagkainan, isang kahon ng imported na cherries na puno at makulay, katulad ng kahon ng 5,000 na cherries na nawala noong ika-26 ng Disyembre. Lumapit si Roel at niyakap ako mula sa likod. Ang kanyang baba ay nakatukod sa aking balikat at bulong sa aking tainga ang kanyang pagbati sa bagong taon. Sinabi niya na ito ang regalo niya gamit ang pera na natanggap niya mula sa mga kaibigan para bayaran ang aking nawala. Binati niya ang kanyang mahal na asawa ng isang bagong taon na matamis at maliwanag tulad ng mga siresang iyon. Hinugasan ko ang isang plato ng mga cherries at dinalhin ng dalawa namin sa labas ng balkonahe. Ang matamis at bahagyang maasim na lasa ay kumalat sa aking dila. Sa pagtingin ko sa mga nagbabalik na trapiko at tao sa mga kalye na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong taon ng trabaho, ngumiti akong nasisiyahan. Ang aming tahanan ay nahanap sa wakas ang kapayapaang dati nitong mayroon. Lumipas na ang bagyo. Sa pamamagitan ng aking lakas, katapatan
at mga bakal na hangganan na naitayo ng tamang panahon, muli ko nang nasulat ang mga patakaran ng aming kasal. Ang pagiging isang mabuting manugang ay hindi nangangahulugang bulag na pagtitimpi upang hayaan ang iba na yumurak sa iyo. Ang tunay na kaligayahan ay darating lamang kapag ang dalawang kasosyo sa buhay ay natututo ng paggalang sa isa't isa at magkasamang pinuputol ang mga nakakalason na pag-asa upang mapunlaan ang isang malaya at nagsasariling pamilya. Para sa akin, ang tagsibol ng bagong taong ito ay tunay na nagsisimula pa lamang